Glory to the Lord. Glory to the Lord Jesus. The glory must be to the Lord. Palakpakan tayo kaya po, Ramsay. Praise God, praise God. Nagaybayaw ti Apo. Amen, hallelujah. Ang mga pista tinatayan dito ay kakabsat, hallelujah. Nabiyag kumati kakadwak dito, yagsapa. Dito yagsapa kayo, hallelujah. Awan kumati pa, natay dito niya. Ada di jay, sementeryo. Hallelujah, sinibiyag ki Diyos na pangserserbihan kayo, hallelujah. Nagaybayaw ti Apo, nagaybayaw ti Apo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Uwiin ng Panginoon. Praise God. Ang paglilingkod sa Diyos ay laging pribilehiyo. Dapat bilang mga anak ng Diyos ay kagalakan natin na tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Sabihin natin lahat, praise the Lord. Sa umagang ito ay ihanda natin muli ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan. Amen. Tayo ay mag-aaral, makikinig ng pagtuturo. Hindi lamang makikinig, kung hindi ito ay magsisilbing direksyon ng buhay natin. Amen. Purihin ng Panginoong Diyos. So sa araw na ito ay ang pangalan ng Panginoon ang siyang maghari sa ating kalagitnaan. Amen. At sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre, dalangin ko na anuman ang nagdaan ay ating kalimutan ang mga bagay na hindi karapat-dapat alalahanin, mga kapatid. Ibig sabihin, sa bawat araw, sa bawat panahon ay bagong pag-asa, bagong buhay. Amen. At lalo pa nating pag-igihan ang ating paglilingkod sa mabuti at tapat na Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Welcome po yung mga chikiting, mga bata na first time. God bless you sa inyo. At pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa ating lahat ay tugunan nawa ng Diyos ang ating mga pangangailangan, mga kapatid. So today, November 2, 2025, we will read the conclusion of Paul's letter to the church of Corinth. Mga kapatid, this is the conclusion of Paul's writing. Yung unang aklat ni Paul sa 1 Corinthians ay kasagutan sa mga complaint. Marami ang mga member doon sa Corinth na ang nagsusumbong sa kanya. Pastor nila siya pero wala kasi siya doon. Kaya sulat, mga kapatid. Sinusulata. Wala pa kasing live noon, wala pa kasing Skype, kaya sulat. So, ang problema nila sa 1 Corinthians ay division. Ayan. May mga membro doon na may kanya-kanyang diskarte. Ayan. Ang sabi nung iba, ako kay Paul. Ayan. Ako kay Apollos.
Ako kay Peter, kay Cephas. Sabi nung iba, bahala kayo dyan. Basta kami kay Jesus Christ kami. Kung na naman dyan duma. Saan kaya kayo? Dyan, banda. Saan kayo? Sinong kakampi nyo dyan? Sino? Basta kami kay Jesus. Wala kaming pakialam kay Paul. Wala. Sabi ni Pablo, ano bang nangyayari? Magkakalaban ba yan, mga kapatid? Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya yung first letter ni Paul, at sa second letter ni Paul, finally, na sana marami pa siyang isusulat. Pero dahil mga karnal sila, mahirap kausapin ng karnal, mga kapatid, sa bagay espiritual. Awan, ganas na nga dumngag ti karnal, awan ti ganas na nga tulnog, dagita ti karnal. Tada ito'y lasad, Brother Joseph, nga kayat, itibanag na espiritual. Kaya pag malakas sa iyo ang laman, wala. Kaya sabi niya, hanggang dito na lang tayo sa 2 Corinthians. Sayang, meron pa sanang 3 Corinthians, no? 4 Corinthians, sayang. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Okay? And finally, we will read the conclusion of 2 Corinthians chapter 13. Isang bersikulo lang, mga kapatid. Verse number 11. Okay? 2 Corinthians chapter 13 verse 11, ganito po ang salita ng Panginoon sa atin. Finally, sabi niya, finally, brethren, farewell. Be perfect. Ibig sabihin, mag-matured kayo. So, ang kinakausap, mga kapatid, matured o hindi? Pag sinabing mag-matured kayo, ibig sabihin, hindi pa sila matured, mga kapatid. Mag-matured kayo. Be perfect. Be of good comfort. Be of one mind. Yan din yung salita niya nun sa 1 Corinthians chapter 1. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mga kapatid. Hanggang sa pangalawang aklat niya, sa pagtatapos, yun po rin ang sinasabi, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. At pakinggan niyo ito, mga kapatid. Live in peace. Sabihin natin lahat, live in peace. And the God, when we live in peace, when we will have one mind, when we will be matured, the God of love and peace shall be with you. Sabi niya sa church, kung kayo ay magiging matured, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakaisa ng isip, kung kayo'y mamumuhay sa kapayapaan, ang Diyos ng pag-ibig ay isa sa inyo. Sa Tagalog, ganito, mga kapatid. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Amen. Mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip. So walang pag-uutos ang Biblia na kanya-kanya, mga kapatid. Wala. Ibang Biblia yung nabasa mong pagkano. Iba. Okay? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, mga kapatid. Pinagkakaisa niya. Mga buhay kayo sa kapayapaan. Ulitin ko, mga kapatid. Mga buhay tayo sa kapayapaan. At, ayan ang mangyayari, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Gusto ba ninyo yan, mga kapatid? Amen. Tuwing dumadalo ko ng gawain, sabi ko sa mga tinuturuan ko, ang hinahanap ko lagi ay ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, mga kapatid.
na kung nariyan ang Panginoon na kasama natin, marami ang pwedeng mangyari sa presensya ng Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Manalangin tayong lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Ikaw ay dakila sa lahat ng panahon. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat ng panahon, Panginoon. Ayaw, O Diyos, Ikaw ang Diyos na mananatiling dakila sa panahon na ito at magpakailan-kailan pa man. Ay itataas ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, at paglilingkuran, dakilang Diyos, dahil karapat-dapat ka, Panginoon, paglingkuran, Panginoong Diyos, at ipagkaloob ang lahat sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po magkatipon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Samahan mo kami sa aming kalagitnaan, O Diyos. Tugunan mo, Panginoon, ang pangailangan ng iyong gawain at ng iyong mga anak. Higit sa lahat, kausapin mo kami, Panginoon, at samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Igawad mong tagumpay sa araw na ito, dakilang Ama. Habang ang mundong ito ay, Panginoon, nag-aalala sa mga mahal nilang sa buhay na nawala, kami ay nag-aalala at nag-iisip lagi na, Panginoon, sa Diyos na dakila sa aming buhay. Hallelujah. Ang aming kaisipan ay nasa iyo, Panginoon. Ang aming puso ay nasa iyo, dakilang Ama. Ay Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Maluwalhati ka, maluwalhati ka. Ito pong aming samo at dalangin sa nag-iisa at makapangyariang pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, I will be preaching the very conclusion of God's message to the church of Corinth, not just in the church of Corinth, but I believe so also in the church of Jesus Christ in Santa Cruz, mga kapatid. So, bago kayo makakaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, hallelujah, ay mayroong pamagat na nagsasabing, choose. Piliin mo. Okay? Choose to live in the peace of God. Ayan. Piliin mo mabuhay sa kapayapaan ng Diyos. God bless you, mga kapatid. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumating lahat. Mabaling kayong agtugaw. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. So November 2, 2025, ang salita ng Panginoon ay nagsasabing, choose to live in the peace of God. Ang mga tao, mga kapatid, sa kanilang kaisipan, okay? Ang nasa isip ng mga tao, kailangan magkaroon sila nito. O kaya ang kaisipan ng mga tao, kailangan maabot ko muna ito. O ang ibang tao ay nagsasabi, pag nakarating ako dito, ayan. Ngayon ang mga tao, sasabihin nila, doon lang ako magkakaroon ng kapayapaan. Okay? Kaya may mga tao yun, ang hinahabol nila dahil pag nagkaroon ako yan, pag naabot ko yan, pag nakuha ko yan, magkakaroon ako ng kapayapaan. Yung iba naman, pag naging ganito ako, pag ako lamang naging ganito, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Ayan. Yung iba naman, pag nakapunta na ako doon sa kalagayan na yon, ayan, pag nakarating ako doon, ang nasa isipan nila, ay, meron na akong kapayapaan, mga kapatid. Makinig kayong lahat dahil
Maaaring pwede magkaroon sila. Ngunit panandali ang kapayapaan lang. Saglit lang yun. Okay? Dahil ang totoo at pawang katotohanan, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Dahil hindi sa mga bagay-bagay, may mga bagay na wala pa tayo, mga kapatid. May mga bagay na hindi pa natin naabot at narating. At may mga bagay na hindi pa natin napuntahan, mga kapatid. Pero nauunawaan nating lahat na hindi doon nagmumula ang tunay na kapayapaan, mga kapatid. Kung hindi ang tunay na kapayapaan ay tanging nasa Diyos lamang. Sabi natin lahat, nasa Diyos lamang. Hallelujah. Maaring makuha mo mga bagay-bagay. Maaring mangyari sa iyo ang pangarap mo. Maaring makarating ka sa lahat ng lugar, mga kapatid. Ngunit kung wala ang Panginoon sa buhay mo, ay walang tiyak na kapayapaan. Kaya tinitingnan ko dahil makikita mo yung mga tao may kapayapaan sa puso nila. Amen! Huwag mong sasabihin na magkakaroon lang ako ng kapayapaan pag wala akong problema. Magkakaroon lang ako ng kapayapaan pag okay ang lahat. Sasabihin ko sa iyo, kung ang Diyos ay sumasa iyo, kahit anong problema pa yan, mayroon kang kapayapaan sa iyong puso. Dahil kahit wala kang problema, kahit wala kang nararamdaman, kahit wala kang pinagdadaan ng mahirap, kahit marami kang pagkain, kahit marami kang pera, kung wala sa iyo ang Panginoon, walang kapayapaan ang mga taong wala ang Diyos sa buhay nila, mga kapatid. Pero sa mga taong may Diyos sa puso nila, hallelujah! Hallelujah! Hindi man kompleto ng appliances, wala man silang magandang bahay, wala man silang sasakyan, wala silang maraming pera, pero kung ang Holy Ghost, hallelujah, ay nasa puso nila, meron silang kapayapaan. Kaya nga, ang tanong, bakit mo hinahangad yung gusto mong mahangad? Para saan? Bakit mo gustong makuha yung gusto mong kunin? Na mga gamit, mga bagay? Para saan? Bakit gusto mong marating yung mga gusto mong marating? Huwag mo sasabihin sa aking kapayapaan ang hanap mo pag gano'n. Yung iba yabang lang eh. Para pag nagkita-kita kami magkakaklase, ako yung sikat dahil meron akong narating. Amen. Walang bulahan dito, mga kapatid. Kung totoong kapayapaan ang hinahanap mo, wala kang ibang hahanapin kung hindi ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayon, alam ko na kung bakit ka laging bumabalik dito, mga kapatid. Alam ko na kung bakit hindi ka makaalis. Dahil, hallelujah, nasa Panginoon ang tunay na kapayapaan. O sambahin natin at palakpakan ang Diyos ng kapayapaan. Amen. Gusto ko ipaliwanag ng konti. Alam mo, kahit mamatayan ka, kaya mo pa rin sumamba sa Panginoon. Kung mayroon kang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo,
kaya mo pa rin sabing purihin ng Panginoon, sambahin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Baligtadin natin. Pero kahit walang namatay sa inyo, lahat walang sakit. Takalabitin mo yung katabi mo, baka may sakit yan. May sakit ka ba? Makawa. Kalabitin mo. Uy, talikod, kalabitin nyo. Ang maturog ko na, bawal tayo maturog dito eh. Sleep, spirit of slumber, hindi pwede dito yan. In the name of Jesus. Okay? Kahit wala kang sakit. Ayan, kahit wala kang problema. Kahit nabusog ka pa at marami ka pang pera. Pag walang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo, parang ikaw yung namatayan. Tingnan mo ulit yung katabi mo, baka namatayan ng itsura, mga kapatid. Tingnan mo maigi. Tingnan mo nga yung mga itsura nila, mga kapatid. Namatayan ka ba? Namatayan ka ba? Hallelujah. Kailangan natin ng kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Amen! Kung wala akong kapayapaan, matagal na akong umalis dito. Pero salamat! Kapangyarihan ng kapayapaan ng Diyos. Hallelujah! Tutulong sa ating mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pag wala kang kapayapaan ng Panginoon, kung saan-saan ka napupunta, kung ano-ano nang iniisip mo. Pero ang taong may kapayapaan, mga kapatid, sa Diyos, kahit anong gawin ng kaaway, kahit anong gawin ng pagsubok at problema, mga kapatid, ang may kapayapaan, alam niya pa rin yung daanan niya, alam niya kung saan siya pupunta, hindi siya maliligaw dahil payapa ang buhay ng mga taong may Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin lagi ang Diyos. Hallelujah. Hindi pwede na kailangan natin ang Diyos pag may problema lang, pag mayroong sakit lang. Kailangan natin ang kapayapaan ng Diyos lagi na sa buhay natin. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Yan ang tukso. Yan ang tukso sa mga tao. Ayan, pag nakuha mo yan, okay ka na. Pero pag nakuha mo yan, makadomingo lang dahil tirinam, okay ka na. Isang linggo lang yon. Mamaya, pag may nakita ka na naman mas maganda, wala na naman ikaw kapayapaan, yun na naman ang gusto mong abutin. Walang katapusan yan. Lalo na yung salapi, mga kapatid, lalo na yung pera. Kayo, yung mga madadabot sa pera, mag-ingat-ingat kayo, mga may ibigin sa salapi. Alam niyo yung problema sa pera? Walang katapusan ng number eh. Hindi kagaya ng ABCD, ang dulo ng letter Z. Pero yung pera, sino magtuturo sa akin dito, anong katapusan ng figures? Anong katapusan? Wala. Hanggat may isulat kang 000 sa dulo, kaya nga pag hinangad mo ang salapi, matutokso ka. Pag magka 100 lang ako, okay na ako. Nagka 100. Ay, mas maganda yata pag 500. Pag magka 500 lang ako, okay na ako. Pag nakapag 500, hindi mo na namamalayan. Milyon na yung pera mo. Pag nakapag billion ako, okay na ako. Ang sa mamaya, wala lang katapusan na hindi mo na alam, pumapasok ka na sa mga bagay na nahuhulog ka na dahil ang sabi ng Biblia, ngayon, ang nag-iibig sa salapi, nandoon ng lahat ng kasamaan, mga kapatid. Ay, huwag natin sasabihin, pag magkapera lang kami ng ganito, may kapayapaan kami, hindi mo pwedeng sabihin yan. Dahil ang tunay na kapayapaan, kahit wala kanyang mga latest gadgets,
at wala kang malaking halaga ng pera, mga kapatid, kung alam mo sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kaya mong ngumiti, kaya mong magsaya, kaya mong mabuhay ng may tagumpay. Amen. Sa Panginoon, alam niyo, pag may problema ako, pag nanalangin ako at muling nag-ignite ang Espiritu Santo sa puso ko, pagbangon ko sa pananalangin, okay na ako, mga kapatid. Bago na. Oh, nagbago na. Kaya pag tumayo ako sa pananalangin, nagbibindisyon na ako yan. Sa bahay namin, Lord, I release the blessing of God. I release the power of God. I release the joy in the Holy Ghost. I release, hallelujah, the peace of God. Pero pag may problema ka, manalangin talagang hindi mo magawa yon. Pero pag nagkaroon ka na ng kapayapaan, babalik na muli sa katinuan ng iyong isip na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay hinirang ng Panginoon, hallelujah, na ikaw ay may Panginoon sa iyong buhay, at muli mong magagampanan, muli mong magagawa, mga kapatid, ang dapat mong gawin. Itong pangangaral na ito ay kasagutan. Na yung iba naghahanap ng talento para maglingkod sa Panginoon. Yung iba, mga kapatid, naghahanap ng galing para lang maglingkod sa Panginoon. Kung meron ka niyan at wala sa iyo ang Panginoon sa puso mo, hindi mo pa rin magagamit. Pero pag ikaw ay mayroong kapayapaan ng Diyos, hallelujah, alam mo na kontrolado ng Panginoon ang lahat. Alam mo na kayang gumawa ng Panginoon lagi, na kaya mong maglingkod sa Panginoon. Magagawa mo ang mga bagay-bagay kung ikaw ay mayroong gabay ng kapayapaan ng Panginoon, na kahit magaling ka, kahit marunong ka, kahit anak ka ng Diyos, kung wala kang kapayapaan, hindi mo magamit ang mga bagay na meron ka. Dahil wala kang kapayapaan, naguguluhan ka. Hindi ka makagalaw, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Ano man ang pagsubok at problema, kung may kapayapaan ka ng Diyos sa iyong buhay, magagawa mo. Hallelujah. Doon sa mga nahihirapang maglingkod, lilipas ang ilang taon, sabihin mo ni, nalampasan ko yun. Paano ko nalampasan yun? Ayan. Sa totoo lang, hindi natin kaya. Kung sarili lang natin, hindi natin kaya. Gagaya din tayo dun sa iba na mawawala na kasi sarili lang nila yan eh. Pag sarili mo lang, hindi mo kaya, wala ka na, matagal na. Lalo na ako Noon pa lang, membro pa lang kami noon. Wala na ako. Oo. Pag tinignan mo, kahit sinong tignan mo, ang dami mo makikita eh. Pastor, kakapatiran. Wala, ayaw mo na. Pero bakit mo na kayanan? Alam mong susi, saglit lang ang sagot niya. Paano mo na kayanan? Ayan. Magkaroon ka lang ng kapayapaan ng Diyos sa puso mo. Ano mang kaguluhan sa paligid mo, makakayanan natin ito, mga kapatid. Kaya nga, pagdating ng panahon, hallelujah, sa pagharap natin sa Diyos, walang sino mang magtataas ng kanyang sarili. Dahil kung wala ang Panginoon, hindi natin kakayanin ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung wala sa amin ni Sister Ashley ang Panginoon, matagal na kaming wala dito. Grabe nyo ba naman kami mahalin, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Sobra. Pag nakita nyo kami, tuwang-tuwa kayo, sobra, mga kapatid. Ano dyan? Sarap, mga kapatid. Kung wala sa amin ang kapayapaan ng Panginoon, hindi namin mabilang ang inyong mga regalo, mga kapatid, na naibigay. Salamat sa Panginoon. Hallelujah to God. Patawarin mo ako, Panginoon. Amen.
Nandyan pa ba kayo mga kapatid? So ang susi ay kapayapaan ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, kapayapaan. Pumayapa ka. Pumayapa ka. Ha? Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, kailangan mo ng kapayapaan. Sister Priscilla, mas magandang pakiramdam ngayon, kaysa nung hindi nagsisimba. Tama ba ako? Anong pakiramdam mo noong wala ka sa Panginoon? Lagi kang nag-aalala. Paano pag namatay ako? Hindi ako nagsisimba. Ilang taon yun? Ilang taon, Sister Priscilla? Meron ba 1 taon? 2 taon? Ilan? 2. Akalain mo yon? Alam mo na hindi ka nagsimba. Walang kapayapaan! Ayan, ngayon mga kapatid, ngayon, hindi yan babalik dito kung may kapayapaan sa pera, kung may kapayapaan sa pamilya, kung may kapayapaan sa gamit, hindi na yan babalik dito. Ang totoo mga kapatid, wala nang ibang magbibigay ng kapayapaan kung hindi ang Panginoon Yesu Kristo. Purihin ang pangalan ng Diyos mga kapatid. So mabilis lang tayo mga kapatid. Yung iba nag-aalala para mabigyan tayo ng kapayapaan. Mabilis lang tayo. May kadate pa yata sa sementeryo yung iba dito mga kapatid. Patay na. Yung kadate namin, patay na pastor, sabi niya. Bibisita. Okay? Tandaan niyo yan, ang kapayapaan ay masusumpungan lamang sa Diyos. Ang demonyo, ibang mag-alok yan. Ito, pag ginawa mo to, ganito, ganito. Lalo na yung mga tao, ito, pag nakuha mo yan, okay ka dyan. Hindi, mga kapatid. Huwag tayong magpaparin lang. Tanggapin natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Ang kapayapaan ay masusumpungan lamang natin sa Diyos. Shall we say praise the Lord? Number 1, para matanggap natin ang kapayapaan, ayan, yung ginawa ni Sister Priscilla, manumbalik tayo, manatili tayo sa Panginoon. Abide in God. Ibig sabihin nun, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi pwede mananatili ka sa Panginoon na wala kang gagawin. That's wrong, mga kapatid. If you will go to God, you need to serve God. Kaya laging kinakabahan yung mga walang ginagawa. Sa gawain, sila yung laging hindi kampante. Kaya Brother Joseph, paghiwalay mo na yung kamay mo, relax dapat. Hindi laging yung mga walang ginagawa, sila yung kinakabahan lagi. Pero yung mga laging gumagawa ang kamay nila sa Panginoon, turo dito, imbita dito, gawa dito, sa church lagi, hindi kinakabahan yan mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, parang ganun kay Sister Priscilla, pag wala ka sa Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Diyos, makinig kayong lahat, iba ang pinaglilingkuran mo. Sigihan kayo magpaaramat iti Apo, maaramat yu dayta talento nga impain ni Apo Diyos kada kayo, iti sabali. May mga tao, mga kapatid, ang saya-saya nila. Pag nagtitindang saya-saya nila, pag sa church, ang lungkot nila. Pag siningil kayo ng mga grupo, pag siningil kayo ng barangay, tuwang-tuwa kayo, mga kapatid. Pag sa church, hirap na hirap, mga kapatid. Ay, nakakatakot yun. Mahirap yun. Walang kapayapaan ang buhay pag gano'n. Kitaan nyo, rinaan nyo na kita puspuso yun. Baka madamdama, kital na tibiyag nyo na daygayang ruwang. Ay, kitaan nyo, kakabsat. Makinig kayo sa salita ng Panginoon. Baka mamaya ang kapayapaan ninyo ay nasa labas na. Wala na sa gawain. Dapat ang kapayapaan natin ay nandito. Dahil pag hindi mo gagamitin ang bigay sa iyo ng Diyos, magagamit mo yan sa iba, mga kapatid. Ganado ka, siyempre kasi may sahod. Bakit ako maglilingkod sa church? Wala namang sahod. Iba na ang kapayapaan ng puso mo. Iba na ang hangarin ng puso mo, mga kapatid.
Kaya might as well, bago tayo haharap sa Panginoon, lahat ng pinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin ay gamitin natin sa kapurihan ng Panginoon at magkakaroon tayo ng kapayapaan na isang araw pagharap tayo sa Diyos, Panginoon. Nagpagamit ako sa iyo, Panginoon. Sinishare ko to kay Sister kanila kahapon, Sister Ana, Sister Katrina, umiiyak sila mga kapatid. Ako ito ang tuwa. Ibig sabihin, pag yung mga tao umiiyak pa, malambot pa yung puso niyan mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Tandaan niyo yung sinabi ko, lahat ng meron ka na bigay sa iyo ng Panginoon, alam ng Panginoon. At kapag hindi mo ginamit sa Kanya yan, magagamit mo yan sa sarili mo, magagamit mo yan sa ibang tao, at magagamit mo yan sa sanglibutan. Ang nakakatakot baka mamaya mapagsilbihan pa niyan ang kalooban ng kaaway. Huwag tayong pumayag na lahat dapat ng meron sa atin ay mapakinabangan ng nagbigay sa atin at kagalakan natin, Panginoon. Masaya kami na gamitin mo lahat ng binigay mo sa akin. Hallelujah. Alam niyo yung mga anak ko, pag pinagpipray ko yan, mga kapatid, lahat yan sa Panginoon. Tawagin mo sila, hindi ako nagpipray na maging engineer yung mga anak ko. Mababa lang yung engineer. Wala nang pinakamahalagang, hallelujah, titulo ng tao, kundi ang isang tao ay naglingkod sa Panginoon. Kahit maging engineer ka pa, kung wala kang Diyos sa buhay at hindi ka maglilingkod, mga kapatid, ikaw nang pinakakawawang tao, mga kapatid. Ay lahat sila, Lord. Si Sammy, si Sabi, lahat. Sa iyo yan, Panginoon. Sabi ko, tawagin mo sila, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila. Gamitin mo sila. Hindi yung ilalayo nyo. Kakaya sa Panginoon. Ang daming mag-asawang walang anak. Kaya binigyan kayo ng anak at sasabihin mo, huwag kayong pupunta doon. My Lord, huwag niyong gagawin yan dito, mga kapatid. Hayaan niyo ang mga bata, hayaan niyo ang bawat isa na mapaglingkuran nila ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng buhay. Shall we say, praise the Lord? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Marami dito, tinutulungan ko kayo. Kahit alam ko yung mga nangyari sa inyo, binibigyan kayo ng pagkakataong magministeryo at maglingkod sa Panginoon para magkaroon kayo ng kapayapaan na alam mo sa sarili mo na may panahon ka na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya lang may mga tao talaga hindi nila naintindihan. Ayan. Ngayon, anong pakiramdam mo pag wala kang ginagawa sa Panginoon? Nakakaya, di ba? Pagpasok mo, nandyan na yung upuan. Pagpasok mo, malinis na. Mga kapatid. Everybody say, woo! Naipag-pray na ang lugar. Nakapag-practice na yung mga aawit. Nakakaya. Tapos pag lumabas ka, tatanungin ka nila, saan ka galing? Doon, naglingkod ako sa Panginoon. Buti ka pa, naglingkod ka sa Panginoon. Anong ginawa mo doon? Basta. Sabi, dami sigurong ginawa nito. Amen. Ay may kapayapaan ka. Pag wala kang ginagawa, iba ang ginagawa mo sa labas. Huwag kayo magpapaniwala sa kaaway, mga kapatid. Mas alam ng Diyos ang lahat.
Amen. Amen. Lulukuhin kayo ng kaaway. Wag, wala namang sahod dyan eh. O sige, sabi ni Lord, kunin ko na kayo yung buhay mo mamayang gabi. Sahod pa lang hinahanap mo eh. Tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Kaya kung hindi ka maglilingkod para sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Amen. Kaya kapag tinutulak tayo na maglingkod, tinutulak tayong magkaroon ng ministry, mga kapatid, magpasalamat tayo. Amen. Subukan mo, pag magkaroon kayo ng ministry, maging committed ka sa ministry, Jibo, magiging confident ka dito. Pero pag alam mo, wala kang confident, hindi ka makalapit kay pastor, hindi ka makapagtitigan, dahil walang kapayapaan. Pero kung marami kang ginawa, yan yung mga malalakas ang loob dito, mga kapatid. Dahil alam nila sa sarili nila, naglilingkod sila sa Diyos, at hindi namin pinapagamit sa ibang bagay ang mga talento at karunungan at kaalaman. Kung hindi alam namin sa buhay na ito, ay naglilingkod kami sa Panginoon. May kapayapaan. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magkaroon ka ng ministry. Sabihin mo. Amen. Magkaroon tayo ng ministry. Kumusta na si Brother Virgilio, mga kapatid? Baka may ministry. Ayun. Magkaroon tayo ng ministry. Okay? Maglingkod tayo sa Panginoon. God can be active everywhere. Tandaan niyan, ang Diyos ay kayang maging aktibo sa lahat ng lugar. Pero mas madali siyang maging aktibo sa buhay ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi nyo naintindihan, sabi ko, sa lahat ng lugar, sa school, sa ospital, lahat, pwedeng gumawa ang Diyos. Pero pansinin ninyo, kung lahat tayo'y naglilingkod sa Panginoon, mas madali mong maramdaman, mga kapatid, na nandyan ang Panginoon kung ikaw ay naglilingkod. At kung naramdaman mo siya, hallelujah, alam mo na may magagawa ang Panginoon at makapangyarihan, mayroon kang kapayapaan. Kaya niyang gumawa. Noda ka dyan talo, nagapgapas, kaya kang tulungan ng Panginoon doon. Di lalo kang kayang tulungan ng Panginoon, nag-araramid ka para iti pag-ayatan ni Apo Diyos. Kaya kailangan natin para magkaroon ng kapayapaan, maglingkod tayo sa Panginoon. Mas madali mo siyang maramdaman. Madali. Lalo pag nagtuturo ka ng Bible study, ay, ramdam na ramdam mo ang Panginoon. Dahil may mga sasabihin ka doon na hindi mo pinag-aralan, pero, wow, ang ganda ng nasabi ko doon, kumikilos ang Panginoon. Mamaya, yung kausap mo, umiiyak, mga kapatid. Hindi mo naman siya sinaktan, hindi mo naman siya pinwentuhan ng malungkot, pero kumikilos ang Panginoon. Mamaya, hallelujah. Ang daming pwedeng gawin ng Diyos kung nariyan siya, kaya mas madali mo siyang maramdaman kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At kung kasama mo ang Panginoon, kaya niyang gawin ang lahat ng magandang bagay at magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Amen. Pangalawa, mga kapatid, pumunta ka sa paglilingkod, ayan. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Amen. Ito yung pangalawa. Ito yung importante.
Kasi sa church, kahit lagi ka naman sa church, excuse me lang sa mga bago ha, hindi kayo kasama ha. Huwag kayong masaktan ha. Kahit lagi ka naman sa church. Itong pangalawa, kailangan ang Diyos ay nasa iyo. Para magkaroon ka pa ng kapayapaan, ikaw kailangan ay sumasa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang pinagmumulan ng kapayapaan ay ang Diyos. Ay ang habol mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi naman pasikat hindi naman pagalingan Ang habol natin sa paglilingkod sa Panginoon ay ang Panginoon ay manahan sa buhay natin. Ang iba walang gana kasi nga ang habol nila. Yung iba yata gusto nila susuotan ng medalya dito Si Junjun Elias ay maraming na-wielding dito. Kailangan suotan ng... Ganun ba gusto natin mga kapatid? Bibigyan natin siya ng cash reward na 1.2 billion galing sa flood control ng Santa Cruz. Ganun bang gusto natin? Hindi. Alam niyo kung anong gusto ko? Yung bagay na hindi kayang bayaran. Yan ay ang presensya ng Panginoon. Ay, sabi ko mga kapatid, importante yan. Kung ang Diyos ay sumasa iyo, wala akong question dyan. Nung makitang mapuspos na gito'y, ang question ko dito. Pero kung lagi ka lang nandyan at kasta kalatan. May problema. Kailangan ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Dahil mga kapatid, kailangan mayroong direksyon ng ating buhay. May direksyon ng ating paglilingkod dahil hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon para umupo. May pangarap din ng Diyos sa church na ito na may pakalat, mga kapatid. Malaman nila na mayroong Jesucristo sa gawain ng Panginoon na nagpapatawad, nagbibigay ng pag-asa at nagliligtas at tumutulong, mga kapatid. Ang hindi sapat. Hindi sapat. Hindi sapat. Kailangan maglingkod tayo sa Panginoon at ang Panginoon mismo ay sumasa atin, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan natin laging mapuspos ng banal na Espiritu. Dahil kung totoong nasa iyo ang Espiritu ng Diyos sa puso mo, naghahari sa iyo ang Panginoon. Nasusunod mo ang salita ng Panginoon. Wala kang debate. Hindi ka makipagdebate dito dahil ang tinuturo natin dito ay salita ng Panginoon. Kaya kailangan, mahalaga ito, bilin na meron tayong presensya ng Panginoon, Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Ay walang complain niya, mamati kayo kanya. Nung mga para iti apo, subod yan. Gagawin natin ito para sa Diyos. Sige. Sige. Dahil alam niya, mapayapa ang puso niya na pag ginawa ko ito, mapapasaya ko ang Panginoon. Magagalak ang Diyos. Hallelujah! At mabubuhay ako na nagamit ko ang aking sarili sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Hebreo, itong mga taong gusto nang tumalikod. Ang kausap dito yung mga taong gusto nang tumalikod. Yung gusto nang umalis. Itong sabi sa kanila, wala na silang kapayapaan. Gusto nilang bumalik sa dati nilang buhay. Pero pag may kapayapaan ka, mananatili ka na nagmamahal sa Panginoon. Palagi kang nananalangin, palagi kang sumusunod. Alam mo, God is in control. May kapayapaan. Shall we say, praise the Lord? Sunod nilang tumalikod ang sabi ni Paul sa Hebrews 10. Verse 16, sabi, and this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my law
laws into their hearts, and in their minds I will write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Oh, day tati kayat ko. Oh. Ha? Amen. Sinong hindi makasalanan dito mga kapatid? Taas ang kamay. Oh, baligtad din natin para mas maganda. Sino ang alam niyang makasalanan dito mga kapatid? Biniyayaan lang ng Diyos. Ayan. Oh, biniyayaan lang tayo ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, darating yung time, sabi niya, dapat ganito. Ilalagay ko sa puso nila at isusulat ko sa isip nila ang aking mga alituntunin at batas. Tingnan ninyo mga kapatid. Itong kailangan natin. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na maaalala. Anong kapayapaan doon, Pastor? Yun ang tunay na kapayapaan. Wala ka ng guilty feeling sa harap ng Panginoon. Kapag naghahari ang salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos sa buhay mo, kalimutan mo na rin yung kasalanan mong ginawa dahil kinalimutan na ng Diyos. Ay, yung iba hindi makapaglingkod dahil naiisip nila yung kasamaan nila. Masama ako. Yan yung bulong lagi ng demonyo. Mag-ingat kayo. Ang trabaho ng demonyo ay ipaalala lahat ng kasalanan mo. Samantalang ang kaloob naman na biyaya ng Panginoon, kung mananahan sa puso't isipan natin ang kanyang kasalita at kautusan, kakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Yan ang totoong kapayapaan, mga kapatid. Kaya lagi akong nakatingin niya. Trabaho namin bilang mga ministro, hindi lang magturo. Yun ang salita ng mga hindi naman ministro. Ang trabaho dapat ng pastor, magturo lang eh. Deta tikunada, Brother Oleno. Narinig na ni Brother Olean eh. Yung mga walang alam, anong alam nila? Wala nga ron. Dapat ang trabaho lang ni pastor, magkasabalang, huwag siyang makikialam sa mga ano. Ay, ganun ba? Tapos pag nagka-problema kayo, pastor, nagbalinan nga pastor. Sir Priscilla. Kaya pag oras ng worship, di na ganun ha. May mga ginagawa yan. Pag ganyan, walang kapayapaan. Dapat ano tayo? Pagpalagay ka mga kapatid, alam mo, pagpalagay ka sa kasama mo, maingay ka. Ha? Pagpalagay ka sa kasama mo, naiisip ka. Amen. May tigaraw mo, magandang galaw mo. Kasi, kilala mo yung kasama mo eh. Ay, maliban na lang, pag meron kang ginagawa na sa likod nila ay ibang ginagawa mo. Ay, pag sumama ka talaga dyan, medyo iwas ka. Iwas. Okay, mga kapatid? Ibig sabihin, meron pang gumugulo sa buhay mo pag gano'n. Dahil hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Brother Joseph, nakikita mo na yung routine ng gawain. Dapat na-observe mo na. Di ba? Dapat nga, hindi na kailangan sumigaw-sigaw pa. Mga alam na dapat natin.
Lalo na pag wala tayong kapayapaan, nako, kailangan itutulak pa tayo. Amen. Pero pag may kapayapaan ka, maayos ang pag-iisip mo, maayos ang galaw mo, mga kapatid, maayos ang puso mo, maayos ang lahat, pati ang pagsambit mo ng papuri dahil sa totoo lang, napipilitan yung iba. Pag walang kapayapaan, purihin ang Panginoon. Yung iba, wala talaga. Sabihin mo sa katabi mo, purihin natin ang Panginoon. Sabihin mo, nandito tayo para magpuri sa Diyos. Sige, Kalbito. Magpuri tayo sa Panginoon. Magpupuri tayo sa Panginoon. Pero pag wala kang kapayapaan, Juray ka. Medyo naulaw pa eh. Kunak no, Dak J. Bass, kunak. Amen. Pero pag may kapayapaan ka, alam mo yung nangyayari. Alam mo yung gagawin mo. Alam mo kung saan ka patutungo. Nauunawaan mo mga bagay-bagay dahil alam mo, mga kapatid, na sumasayo ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya magpasalamat kayo. Lahat tayo magpasalamat kung naririnig natin ang salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sa ating mga buhay. Amen. Salamat pag mayroong mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. At pag pinapasok mo yan sa puso mo, yan yung sinasabi ko sa prayer, sa devotion, mga kapatid. Ito yung pinakamahalaga sa devotion. Manalangin na buksan ang puso ng bawat isa. Nandito yung mga puso, pero ang tanong, nakabukas ba? Dahil ang saradong puso ay hindi makapasok ang Panginoon. Nakakapasok lang ang Panginoon at ang salita ng Panginoon sa mga puso. Sige Lord, kausapin mo ako. Sige Lord, puruin mo ako ng Espiritu. Pero si Lord, ganyan lang siya. Kumakatok lang yan sa pintuan ng puso ng mga tao. Hindi yan nakikialam. Kaya nga pag may impyerno yung tao, walang magagawa siya. Kumakatok ako, hindi mo ko pinagbuksan eh. Nandyan lang lagi ang Panginoon. Kaya pag hindi mo ma-receive yung Holy Ghost, hindi problema. Lagi siyang kumakatok, Imsyong Rubik. Laging kumakatok. Laging kumakatok ang Panginoon, pero hindi niya pupuspusin basta-basta ang tao. Kaya mo sabihin, Pastor, gusto kong mapuspos, bakit ayaw ko puspusin ng Panginoon? Kasalanan pa ng Panginoon? Kasalanan pa ng Panginoon? Gusto ko namang mapuspos, Pastor. Pero ba't niya ko napupuspos? Ayan nga, ang puso mo, binibigay mo. Ang sarili mo nandyan. Pero may lugar ba ang Panginoon sa buhay mo? Amen. Kaya nga yung iba umuwing guilty. Dahil nakita nila yung iba, umiiyak sa presensya ng Panginoon sila umuwi. Kapag wala na namang naramdaman. Kaya akala nila siguro para dito talaga ako sa sanglibutan. Sige, puro yun na lang kasama mo at kapayapaan mo mamaya pag gawin. Church service na naman, mga kapatid. Nako, hiyang-hiya ka, mga kapatid. At siyempre, nakausap ka na naman ng mga instrumento ng kaaway. Wala kang kapayapaan. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kailangan matanggal yung guilty feeling sa puso natin. Kailangan, Brother Joseph, makapasok ang salita ng Panginoon sa puso at isipan mo. Kailangan makapasok ang banal na Espiritu sa puso mo. Pero kailangan buksan mo. Hallelujah!
Hallelujah! Hindi para sa akin ang pinapangaral mo, mga kapatid. Hindi para sa akin ang Espiritu lamang ng Panginoon. Para sa lahat ng tatanggap. Hallelujah! At nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah! Papasukin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Live in the peace of God to attract the peace of God. Gusto mo pala ng kapayapaan sa Diyos? Nasain mo na mabuhay sa kapayapaan. Amen. Ito pang isa kailangan mong gawin, iwasan mo. Iwasan mong mabuhay sa komplikadong pamumuhay. Amen. Iwasan nating mabuhay sa komplikadong buhay. Lalo na pag hindi tayo sigurado. Amen. Kaya ang kaaway ay parurunungin tayo, pagagalingin, para lumabas tayo sa presensya ng Panginoon. Pero ang totoo, mga kapatid, yun ay komplikado talaga, mahirap yung buhay na gano'n. Narigat. Mahirap. Amen. Lalo na kung ikaw ay may nagawa sa harap ng Panginoon, ako, mahirap yun. May sasabihin ni Brother Joseph, pag ako ding tumayo dyan, kaya ko ding sumigaw-sigaw dyan. Pag wala kang gabay ng Panginoon, panginginig ka dito, mga kapatid. Minsan, akala natin magagaling tayo, pag tinitignan natin mga nakatayo. Hindi nyo alam yung pakiramdam kasi nila Brother Joseph, meron dito noon, pumasok. Andyan sa likod. Andyan pa ba? Speaking tongue ng speaking tongue, ibig sabihin, kanwari, nasa kanya daw yung Espiritu ng Diyos, Brother Joseph. Puro cha-cha-cha doon sa likod. Tapos nung mag-testimony na, pumunta sa likod ng pulpito, Brother Oleno. Ito na. Pag loko-loko ka dito, ihahayag ka ng Diyos. Hindi niya masabi yung praise the Lord, Brother Joseph, sabi ko. Ayan, sa ngayon. Yung praise the Lord na simpleng binabanggit natin, hindi mo na kailangan sa ulo yun, di ba? Praise the Lord. Hindi niya mabulol-bulol siya, hindi niya mabanggit. Tulungan tayo ng Panginoon. Nasasabi mo pa ba yung praise the Lord dito, mga kapatid? Nasasabi mo pa ba yung praise the Lord? Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Praise the Lord! Dahil kapag may kapayapaan ka, hallelujah, sa puso mo, kaya mong sambitin ang mga bagay na papuri sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mahirap. Pag mayroon tayong ginagawa, hindi tayo pagdating dito, nagsipnget ti rupa. Sa balay dyan nangisit dati nangisit, sa balay dyan nasipnget. Walang kapayapaan. Amen. Alam nyo, para biyayaan tayo ng Diyos, mabuhay tayo sa kapayapaan, ito ang pinakasusi. Ito lang, wala ng iba. Magpakumbaba tayo, mga kapatid. May kapayapaan yan, sabi ng Panginoon. And He gives more grace. Nagbibigay ang Panginoon ng biyaya, maraming biyaya sa mga nagpapakumbaba. Wow, ibig sabihin, Pastor, kahit binigyan ng biyaya, hindi ka bibigyan ng biyaya pag okay yung ginagawa mo. Ang biyaya ay binibigay ng Diyos
para ikaw ay abutin dahil ikaw ay makasalanan. Doon siya nagbibigay ng lalong biyaya. Akalain mo yun, ha? Nung namatay ang Panginoon sa krus, ay lumabas na yung biyaya. Amen! Tapos lalo ka pang magpakumbaba, sabi ng Biblia, and He gives more grace. Oh. Kaya pag magpakumbaba ka sa Panginoon, binibigyan ka lalo ng Diyos ng maraming biyaya. Alam niyo kung paano ako manalangin, mga kapatid. Yung mga ibang kasama kong manalangin, wala yata, mga perfect yata sila eh. Pag humarap na ako sa Panginoon, mga kapatid, zero ako. Wala pa akong nagagawa, Brother Joseph. Pag humarap ako sa Kanya, alam ko kung saan ako galing. Hallelujah. Kahit yung mga umalis, ganun pa rin yung panalangin ko. Alam nila kung paano ako manalangin. Na pag humarap ako sa Panginoon, ako'y nagpapasalamat lagi na nagpapakumbaba dahil alam ko, wala tayong magagawa sa buhay na ito kung wala ang Panginoon sa buhay natin. At habang nandito pa rin ako, habang naglilingkod pa rin ako, salamat. Dahil kung walang biyaya ng Diyos, kung walang kapayapaan ng Diyos, Panginoon, nasaan na kaya ako? Pero salamat, ibig sabihin, hanggat nandito pa tayo, nariyan pa si Sir Priscilla, ang biyaya ng Panginoon. Yan, masterin niya yan. Meron kang biyaya ng Diyos, meron kang kapayapaan. Matuto tayong magpakumbaba, mga kapatid. Nakita mo na si Pastor, mo siya. Dilalapit siya kung gusto niya. Dilalapit siya kung gusto niya. Matanda na yan si Pastor. 45 na yan. Alam niya na yan. Hindi. May magawa ka mang mali o wala. Pinakamaganda mong magagawa ay magpakumbaba, mga kapatid. Kahit wala kang ginagawa at mayabang ka, nako, mga kapatid, galit ang Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, He gives more grace to the humble, but He resists the proud. Pag mayabang ka naman, wala. Pag tumayo ka dito, wala. Pag dispalinghado ka, wala tayong magagawa sa galing natin, runong natin. Andiyan naman si tatay ko eh. Andiyan naman si lolo ko eh. Mga kapatid, kung mas mayroon silang maitutulong sa'yo, di mas maganda, mas malaking maitutulong sa'yo kung nandiyan sa'yo, yung gumawa sa tatay mo, yung gumawa sa lolo mo, ang ating Panginoong Diyos! Hallelujah! May kapayapaan pag magpakumbaba tayo. Amen. Kahit sinong tao kaya mong harapin. Yung mayabang, wala. Pili lang ang kaya niyang harapin. Amen. Pero kung mapagpakumbaba ka, Billy, sumasa yung biyaya ng Panginoon. Kaya mo humarap. Yung iba nga, magtatanong lang ako na, sang verse ka na? Nanginginig din. Kasi, mga kapatid, ayan, tulungan tayo ng Panginoon. Ni Marcel nga ta, dino ka ta, at dino nga book ka ta dito, dino nga chapteran. Saan ka na? Dahil dito ngayon, nagbabasa lahat ng Biblia dito. Araw-araw! Amen! Yung iba, hinuhulaan pa eh. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos dito. Buhay po ang Diyos dito, mga kapatid. Matuto tayong magpakumbaba. Kung mali ka, aminin mo.
Sabihin mo, Pastor, paano yan? Hindi ko nagawa. O di sabihin mo yung totoo. Isang tindi mo, Pastor, dito na. Huwag ganon, mga kapatid. Ulitin ko, sa krus, binigay na ng Panginoon yung biyaya. Pero binibigay niya lalo yung maraming biyaya kung tayo magpakumbaba, mga kapatid. Ito yung pangalawa. Kailangan maging masunurin tayo. Kailangan mong mabuhay sa kapayapaan. Ikaw ang gagawa. Sikat yung garamid. Bakit wala kang kapayapaan? Hindi ka naman pala nagpapakumbaba. Siga ka pala. Wala talagang kapayapaan yan, mga kapatid.